Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa ating clinic at ipatuloy po natin ang ating live consultation. Nasa harap ko po ang isang magandang babae, pero sabi ko hindi ko na siya isama dito sa video recording kasi hindi siya ang leading lady ko eh. So anyway, ilang taon na po kayo? 26. 26, okay. So, ano pong trabaho ninyo? Wala po. Wala! Kain tulog lang daw. Aba, ang May sarap ng sideline. sideline. May ano pong sideline ninyo? Yung online selling or... May crochet ako na... Yung crochet, yung Yes, pag-ganon? Oo. Tapos, nag-nail extension din po. Nagdanay? Nag-nail extension. Yung May- mga sa nails po. I see. So, may may FB, account, FB page na i-promote mo yung yung... Yung account ko lang man do. Hindi pa ako nag-open dyan ko. Talaga? Pero syempre, nagbebenta ka, di ba? Ay, mahina ka sa negosyo Yung kung sa ganun. crochet ko po, meron. Yung sa nails ko parang sa... Ayun. So, meron kang yung account sa crochet niyo. I see. Ano pong pangalan ng i-advertise kita dito. Bigyan mo ako ng 10% bawat kita mo. Joke lang ha. Anong account pala ninyo? Fresh off the hook. Fresh? Off the hook. Fresh off the hook, ha? Yes po. Okay. Di ba pag sinabi po fresh, yung flowers na fresh, di ba? Hindi Yung naman. ano yun, Doc? Parang made to order siya. Ayun. Parang, Fresh ang gawa. kung yun, fresh ang gawa. Usually, di ba, nagka-crochet bang tao Yes, niyan? pa. Yung mga bulaklak, di ba? Parang ganun, di ba? Fresh Fresh off the hook. Yun ang pangalan ng FB page. Yes po. Kung gusto kayo mag-order ng tawalagi ko, siyempre, tinutulungan rin natin yung mga pasyente natin. As a matter of fact, kung makita mo sa labas o pinayagan, nakita mo ba doon? Yung may nakadikit sa wall? Nakita mo ata. May nakadikit sa wall yung meron nagka-cater. Meron nakadikit. Pinayagan. In fact, I was the one who instructed them to post your business dito para makita sa mga pasyente. Kung gusto mo, gagawa ka ng katulad ng ganyan. Sinabihan ko nga tapos paki-laminate, tapos ipopost natin dyan. Malay natin makita ng mga pasyente dito pag meron silang hinanap ng crochet na anong tawag niya? Crochet na work. Yes po. I-contact ka agad kayo. Ganun lang yan. In fact, meron dalawa dyan nag-advertise. Pero ako nagsabi kasi syempre gusto natin tulungan din natin ang mga pasyente na kumita, lalo pag crisis ngayon. Yung isa dyan, yung gumagawa ng cake. Ayun. Basta, if you feel like it, pwede kayo bigay mo yung laminated na bigay mo sa kanya. That's how you promote your your business, di ba? Pangalan po ninyo. Ay, sorry. Hindi pala natin banggitin yung pangalan mo. Anyway, hindi ko natanongin yung apliedo mo. Anyway, so ano pong problema natin, madam? Yes, kita ko lukod, Doc. Sa likod. Dito sa flank. Oo. Dito daw. Then, kailan po nangyari yan? Mga last week, siguro mga Saturday, mga ano. Saturday. Oo. Ano po ngayon? Friday na yun. So, 7 days na. 7th day. May Nagawater fever po lang. kayo? Wala. Sige lang po, water. Okay man ako. Water ng tanim? Oo. Water. Inom ka ng Ay, water. talaga water. Then, Bakit? Alam mo ba yun na pag may UTI? Bakit naranasan na po ba yung UTI? yes po. Kailan po yun? 2019 po. So that Pero was the last wala- time. Okay siya, Doc. That was the last time. 7 years ago. Hindi kayo nagkonsulta, hindi kayo uminom ng antibiotic. Yung ngayon, No, 2000. pinagilan po, Doc. So nagkonsulta kayo, binigay kayo ng antibiotic. May fever kayo noon? Wala din. Wala. Okay. Pero meron kayong problema sa pag-iihi. Wala din. Bukod sa masakit dito, syempre bago makarating yung infection sa kidneys, ang kidneys kasi nandito sa likod Dito. Dito. Okay, kaya ginagano namin, kidney punch ang tawag namin yan. Pinapunch namin ng dahan-dahan to check kung namamaga ba yung kidneys as a result of infection. Pag namamaga,
syempre, konting ganun lang, aaray ng pasyente. Yun ang tawag natin na positive kidney punch sign. Okay? So, nandun po yun. So, pag makarating na po dito sa itaas yung infection, dapat never ako naka-enkwentro ng pasyente na nakarating na po yung infection sa kidneys tapos wala pa siyang lagnat. Never. Kasi pag makarating na po yung infection or yung mikrobyo, kasi aakyat yan galing sa pantog or urinary bladder, dahan-dahan aakyat. Okay, yun ang ureter, yung tubo na nagko-connect ng kidneys at saka yung pantog. Aakyat yan Usually, sa isang side lang. Bihira lang ako nakakita ng pasyente na sabay umakyat yung mikrobyo, sabay magsakit yung sa likod nila. So, pag makarating na po yung mikrobyo sa kidneys, definitely, magkaroon ng mataas na lagnat. Bago magkaroon ng mataas ng lagnat, talagang manginginig sila. Sa Bisaya, takig. Sa English, chills. Bakit? Kasi ang kidneys natin, okay, masyadong madugo. Kaya makita natin yung kidneys ng ibang lower animals, no, na talagang reddish sila because it's full of blood. So, pag makarating yung mikrobyo sa kidneys, tatawid yan sa dugo. Pag tumawid sa dugo, se-circulate yung mikrobyo sa buong katawan. Kaya, okay, magkaroon tayo ng high-grade fever. Kasi yung toxin na ma-release ng mikrobyo habang nagse-circulate sila sa dugo, ay makarating po sa thermostat. Yun po ang temperature regulating center ng katawan natin. Nasa hypothalamus of the brain. So, yung toxin na yan, i-reset niya yung body temperature natin to a higher level. Normally, 37 degrees centigrade po yan. Pero dahil sa toxin, ma-reset po yung body temperature natin to 40 degrees centigrade. At dahil hindi tayo sanay sa 40 degrees centigrade, syempre, giginawin tayo. Hahabulin natin yung 40 degrees centigrade. Paano natin hahabulin? Dapat ang katawan natin mag-generate ng heat. Paano tayo mag-generate ng heat? Syempre, manginginig tayo. So, habang nanginginig tayo, ang mga muscles natin nagko-contract. Syempre, kaya manginginig tayo So, habang nagko-contract yung muscles natin, nag-produce siya ng heat. Ayan. Kaya yung body temperature natin aakyat unti-unti patungong 40 degrees centigrade. At pag makarating na tayo sa 40 degrees centigrade, diyan po titigil yung chills or takig or nanginginig. Diyan na po mawawala yung takig. Pero, syempre, susunod yung 40 degrees centigrade. At dahil matalino ang ating Panginoon, okay, sinama niya yung paglikha ng sweating center natin. Nasa brain rin. Sinama niya paglikha yung sweating center, yung nagpapawis. Kaya after a bout of fever, okay, papawisan tayo. Ayan. Otherwise, kung hindi sinama ng Panginoon yung sweating center natin sa utak, nako, mamamatay ang pasyente sa overheat. Bakit naman? Kasi sa pagpawis, kasama dyan ang paglabas ng init sa katawan. Ayun. Kaya unti-unti, bababa yung lagnat at pawala. Kahit wala po tayong paracetamol. Ayun. Okay? So, balik tayo sa kanya. Yun po ang sequence ng lagnat. Unang-una, chills or takig or nanginig, then fever or lagnat or hilanat, then pawis or singot or sweating, then normal na po yung body temperature natin. So, prior to sumakit dito, meron kayong reklamo sa pag-ihi like masakit umihi lalo sa katapusan, may dugo na yung panghuling patak ng ihi, or naihi kayo palagi, yung palaging bumabalik kayo sa CR, the so-called urinary frequency, because after mag-ihi, feeling niyo parang naihi pa rin po kayo. Bakit? Kasi namamaga po yung urethra, yung daanan ng ihi sa pinakadulo, at saka namamaga rin po yung urinary bladder. Kaya
sasakit rin yung puso ninyo. Meron ba po kayo ng ganyan? Wala po. Wala. Sa lahat ng binanggit ko, wala yung ganyan na nararamdaman. Naihi lang, Dok. Dahil sa marami kayo na inom na tubig. Tubig, oo. Diba? O baka ano lang kayo, paranoid lang kayo. Anyway, kasi pag sinabi mo nandito na yung sakit at wala pa kayong lagnat, nako, hindi ako niwala na Wala. UTI eh. Diba? O, see? O, so mukhang hindi siguro, baka pamaol. Sa Tagalog, anong tawag ni pamaol sa Tagalog? Basta yung muscle nag-contract because of prolonged sitting. Siguro dahil sa pagkukrochet habang tumatagal. Lately ba, meron kayong parang project or order? So, nawala naman. Wala naman. Lately ba, hindi kayo nag-prolong ang sitting ninyo? Meron, no. Like what? For what reason? Wala lang. Rest lang. Ano. No, prolonged sitting. Habang nakaupo, how about laptop or cellphone? Siguro mag-cellphone. Cellphone. Matagal kayo mag-cellphone? Hindi naman. Okay. How about household chores? Unusual. Okay, sige po. So anyway, examinin ko po yung pasyente. Then, I'll find out if talagang meron ba siyang positive kidney punch sign. Okay? Pero I think negative naman siguro siya. Yung sakit niya sa likod ay maaaring pwede po sa muscle spasm lamang due to number 1, prolonged sitting, prolonged walking, no? Okay? At saka dahil sa iba't ibang household chores, lalo pag hindi po tayo nakasandal. Okay, dapat po kahit nakaupo tayo, dapat may sandalan po 'yan para yung support natin sa likod from the chair, okay? Isusupport rin niya yung spine natin para makapahinga naman po yung mga muscles natin sa likod para syempre hindi magkakaroon ng muscle spasm, no? So pag nakaupo tayo ng matagal, make sure na nakasandal po tayo para hindi magtrabaho yung muscles na sa likod natin to support the spine. Instead, yung sandalan po natin ng silya natin, yun po ang mag-support po ng spine. Okay? So anyway, kung talaga meron po siyang UTI, pwede tayong magbigay ng ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At plus, para sa kanyang pain, we can give her kahit mefenamic acid lamang, 500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 3 days. Maraming salamat po.